Akala nila basta-basta kami matatakot. Huwag kami, banateros kami. Huwag kami. Kasi kami, handa po kami sa kung anumang mangyayari. Hindi ko namin sina-challenge. Siyempre, tangina, hindi pa pwedeng kakayanin nyo lang kami basta-basta. Ay talagang magkakasagupaan tayo kung ganyan ang inyong iniisip. Pero gayon pa man, handa kami. Handa kami para sa bayan namin. Merong breaking news lang kasi nabasa ko yung mga pinost ni Jay Guevara. Tinanong ko nga sa kanya na meron daw nagbabanta sa Banateros at sabi pa nga doon uunahin daw ako. Sabi ko bahala siya kung yan ang gusto niya dahil lang sa pakikipaglaban natin para sa bayan. Meron siyang plano sa atin, bahala siya. Tayo po ay laging handa para sa ating bansa. Sabi nga 'di ba, nang mamatay ng dahil sa'yo. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko sa Banateros, lahat naman tayo matitigok someday, di ba? Lahat tayo. Pero yung paraan at para tayo matigok, iba-iba yan. Maaari ikaw matigok dahil sa sakit o dahil sa disgrasya o aksidente. Ang pinakakarangal-rangal yung mamatay ka para sa bansa mo. Kung yan ang gusto nilang gawin sa amin, sige. Pero syempre, hindi tayo papayag nang hindi lumalaban. Kaya nga ginagawa natin ng lahat ng pag-iingat at lahat ng paraan na para maproteksyonan ng ating sarili. Pero gayon pa man, kung akala nila natatakot kami, putang ina ninyo. Yun ang akala ninyo. Pangalawa, si Jack. Alam mo si Jack, di ba? Si Sir Jack, yung bagong Manateros, tumawag sa akin. At meron na pag-alaman niya na binabantaan din siya ng isang grupo. Hindi ko na lang sasabihin kung ano itong teroristang grupo na ito. Binabantaan din siya na kesyo yayariin din daw siya. Buti na lang, nalaman ng kanyang tatay at binalaan siya. Sabi, mag-ingat ka, Jack. Alam mo, eto lang masasabi ko sa inyo. Mula nung binanata namin to mga kampwet, ito makakaliwang terorista, mga NPA, ang mga hindot na yan, akala nila basta-basta kami matatakot. Huwag kami, banateros kami. Huwag kami. Kasi kami, handa po kami sa kung anumang mangyayari. Hindi ko namin sina-challenge. Siyempre, tangina, hindi pa pwedeng kakayanin nyo lang kami basta-basta. Ay talagang magkakasagupaan tayo kung ganyan ang inyong iniisip. Pero gayon pa man, handa kami. Handa kami para sa bayan namin. Dahil yan ang aming mula nung kinabataan namin, mula elementarya hanggang high school, yan ang ating kinakanta. Diba yung national anthem natin. So handa tayo. Bakit to? Kasi para sa bayan. Bayan unahin natin. Ngayon, kung yan ang inyong nasa isipan, sige lang. Sige lang. Tingnan natin. Hindi po kami natatakot. Alam mo ngayon, desperado na itong gobyerno na ito. Alam kasi nila na talo na sila sa lahat ng mga bagay, di ba? Alam nila na bubuking na yung kanilang mga sikreto. Unti-unti nang nalalantad ang kanilang kasinungalingan. At kung kaya nilang patahimikin ang mainstream media, kami hong mga banateros, hindi ho nila kakayanin patahimikin. Lalaban kami para sa bayan. Ipaglalaban namin ang bayan. Ngayon, bahala na ang ating Diyos magprotekta sa amin at gayon pa man, yung pag-iingat namin, siyempre, hindi nyo kami madaling mayayari. Sigurado ko sa inyo, hindi kami madali. Okay? So, yun lang ang update po. Breaking news po yan sa ating mga kababayan na nanonood nito. Ipanalangin nyo lang kaming patuloy. Ipanalangin nyo lang ang ating bansa. Ako naniniwala hindi natutulog ang Diyos. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Ito na nga mga kababayan, mag-usap-usap muna tayo. Ito kasing si Harry Roque, meron na pabalita na kesyo dahil nga hinold na yung kanyang passport o binawi na yung kanyang passport, hinuli na daw. Yun ang sabi sa isang balita, itong bilyonaryo. Alam mo, itong bilyonaryo, may bali-balita dito di ba? May na sinasabi nila kay Martin Romualdez daw o may shares daw si Martin Romualdez so may impluwensya daw siya dito sa bilyonaryo. Kasi nga ngayon nagpalabas sila na nahuli daw si Roque. Yung pala peke, hindi totoo kasi nag-status si Roque na hindi totoo na nahuli siya. At sabi nga ni SAS, diyan sa Netherlands, napakahirap diyan.
Kasi nga daw, kung si Joma Season nga, mas matindi yung ginawa nun. Terorista na ha, yung grupo nila. Kasi yun ang bansag ng Amerika eh. At sa atin din, dineclare na ang CPP, NPA, NDF ay terorista. So, yun nga daw, hindi napauwi. O hindi nahuli. At doon na nga, dyan na nga sa Netherlands na, alam mo, kinaraman ng gusto. At alam na natin kung ano na sumunod na nangyari. Pero, mas malabo naman itong kay Roque. Alam naman natin yung kay Roque, political persecution lang. Dahil siyempre, alam natin na siya ay malapit sa mga Duterte, kaya hugin na niyan yan. Paano mapapauwi kung naka-asylum ka? Ito karanasan ko kasi meron din akong mga kinausap na abogado. Di ko na lang sasabihin kung anong bansa. Ito yung mga abogado ng bansa na yun. Pag ikaw, nagsimula ka na mag-apply ng asylum, kahit bawiin pa yung passport mo, walang magagawa yung bansa na yun. Halimbawa, ako Pilipino, nag-apply ako ng asylum dito sa bansa na to. Yung passport ko kahit kansilahin ng aking sariling bansa ay hindi pwedeng hulihin. Yun ang hindi pwedeng hulihin at pauwiin sa bansa ko once nagsimula na ang proseso ng asylum. Yun ang rules sa mga bansa. Kasi nga ibig sabihin nun, you're being persecuted. And one of the persecution na gagawin sa iyo ay yung bawiin ng iyong passport. Kaya walang epekto ang pagbawi ng passport doon sa taong nag-apply ng political asylum. Ang nakakapagtaka lang, ang bilis bawiin yung passport daw ni Atty. Roque, pero yung kay Zaldico, ang tagal ng pinananawagan na kansilahin ang passport, hindi ginawa ng ating gobyerno. Talaga itong gobyerno na to. Ngayon, tsaka na lang bumilis yung proseso nung tinuro na si Marcos at si Romualdez at yung anak. Naku, pag-usapan natin yung anak mamaya. Nung ngayon ang pinagtuturo niya na yung mastermind, tsaka naman binilisan ng pagkansela ng passport ni Zaldico. Dati pang pinananawagan yan, ang dami nilang dahilan na kesyo ganire. Ayaw nilang kansilahin. Ngayon, kay Roque, ang bilis-bilis na pinakansila kaagad, di ba? Kita mo ang katarantaduhan ng gobyerno na to, no? Itong gobyerno natin, wala talagang kwente. Basta kalaban, ang bilis ng kanilang aksyon. Pero pagkakampi, wala. Putang ina, due process. Ang due process para sa kakampi lang eh. Alam mo, kung ako sa kanila, ayusin na nila ito. Bago pa makatakas itong si Romualdez. Kasi kung maalala ninyo, si Bunuan, bago lumabas sa media, yung kanyang pagkasangkot di umano sa issue na to, nakaalis na siya. Diba? Hindi na siya babalik. Wala na yan. Babay na. Paldong-paldo na eh. Di ba? Babay na. Bakit ito ngayon? Ito na naman. Mukhang ang direksyon patungo kay Romualdez. Yan din na sinabi nung kahit mga opisyal. Medyo sinasangkot na si Romualdez. Baka naman naantay na naman natin umalis na yung si Romualdez bago pa kansilahin ng passport. Di ba? Ganun na nangyayari. Pinaalis muna. Patapos siya kakakansilahin yung passport, depende pa yan, kung kakampi ka, may proseso, may due process silang tinatawag. Pero pagkakalabang ka, agad kanselado passport. Ito talagang gobyerno na to, walang kwenta. Wala talaga. Ano talaga ito? Sabi nga ni VP Sara Duterte, kung impeachment lang ni Marcos, napakarami ng impeachable offense ni Marcos para i-impeach. Pero siyempre, wala tayong magagawa. Hawak nila ang kamera. Pera ba naman? Isipin mo to Isipin mo to, sa daming congressman na kontraktor, yung tinatawag natin na contractor, sa dami niyan, ilan na nakasuhan? Si Zaldico, yung nagturo kay Marcos, yun lang. The rest, nga. Diba? Ang daming kontraktor na congressman Sino yung mga hinuli? Yung mga walang kwentang nasa baba, yung mga sinatawag ni Senator Marcoleta na butete. Bakit? Maliliit na tao lang sa gobyerno, yun lang ang kinulong. Tapos kesyo mananakot pa sila. There will be big fish. Sabi ni Remulla, big fish. Hanggang hindi nakukulong si Romualdez, si Marcos, at si Sandro, ay wala. Puro small fish lahat yan. Ang gusto naming big fish ay yung si Romualdez. Yan, hindi lang big fish yan. Big... Ayoko na lang sabihin. Baka sabihin na naman nila, masyadong bastos. Hindi big fish yan. Kasi ang fish medyo cute pa Siya hindi na Diba? Kaya kung yan makulong, yan, maniniwala na ako. Kung si Marcos makulong, yan, maniniwala na ako. Kung si Sandro makulong, yan, maniniwala na ako. Maniniwala na taong bayan sa inyo. Pero kung ang mga nakukulong lang, yung mga maliliit at mga kalaban sa politika, bullshit yan. Katarantaduhan lang yan. Yan ay pawang for optics sake. Diba? Yan ang totoo dyan. For optics sake lang yan ginagawa ninyong mga pakulong-kulong na parang action na movies yung paghuli nyo. For optics lang yan, hindi yan katotohanan. Huwag tayo maglokohan. Ginagago yung mga Pilipino, buti na lang gising na mga Pilipino. Okay, pag-uusapan natin yan, kaya panoorin nyo yung live ko. Mamaya, bukas pala, alas 6 ng umaga.
para sa mas detalyado pang pagtatalakay sa mga issue sa lipunan. Okay? So, tara. Sugapuin na natin ang traffic sa Pilipinas. Sagupain na natin. Okay? Bye-bye.